Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Gusto ni Nessa ng tahimik na buhay. Kaso nga lang, yung kapitbahay nila na kanyang tita ay masyadong tsismosa. Ano ba namang pagtsismisan nito ang kanilang buhay? Parang ang hindi nila ito kamag-anak eh. Kaya ang mga kumaring ito ay napapaniwala sa mga kwento na gawa-gawa lamang. Pero hindi na lamang pinapatulan ito ng kanyang ama. Alam naman kasi nito na hindi totoo ang mga haka-haka. Si Nessa pa nga ay pinagchichismisan na mayroon ng boyfriend habang nag-aaral sa kolehiyo, bagay na hindi naman totoo. Sa katunayan nga niyan, nag-aaral siya ng mabuti para makamta ng pangarap at maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Marami na siyang binasted na maniligaw at iyon ang katotohanan. Isang araw, habang siya ay naglalabas sa kanilang pasuhan, bigla ba naman siyang tinawanan ng tita Rosie niya. Ayon dito, hanggang ngayon raw ay panahon pa rin ni Kopong-Kopong ang paraan ng paglalaban niya. Pero hindi niya na lamang ito pinansin. Mukhang nagpapapansin lamang ito sa kanya. Palibhasa, malapit na siyang makapagtapos at tingin niya ay naiinggit ito. Samantalang yung mga anak nito ay nagbubulakbol, kaya huminto ang mga ito sa pag-aaral. Laking kahihiyan iyon sa ginang, lalo pat nagkaroon na ng pamilya ang mga anak nito. Pagkatapos sa kanya pa rin nakikitira. Mabuti na lamang ay nilubayan din siya nito. Lihim pa nga siyang natawa ng habulin ito ng inahing manok ng isa pang kapitbahay matapos matabig ang inakay nito. Binilisan na lamang niya ang paglalabada. Total ay konti lamang iyon at pagkuway nagsampay na rin siya. Inihayag naman niya sa ama ang nangyari. Naku, huwag mo nalang pansinin yun anak. Kaila ko noon pa ang ugali nun. Ganun talaga yun kapag naiinggit. Reaksyon ni Mang Fabian. Kaya kapag nakikita mo ang bruha na yun at may sinasabi, ilabas mo na lang sa kabilang tenga anak. Manigas siya sa sobrang inggit. Dagdag pa ni Aling Sabel, ang kanyang ina. Napatango na lamang siya sa naging payo ng mga ito. Sa sumunod na araw, nalaman niya na nabuntis uli pala ng kanyang pinsan ang kinakasama nito. Wala na nga itong trabaho, tapos magdadagdag pa muli ng anak. Nalaman niya iyon dahil sa nagsisigaw sa galit ang kanyang tiyahin. Hindi naman nila maiwasan na marinig iyon dahil nga sa kapitbahay nila ito. Bukod sa pagiging chismosa, ay bungangera rin kasi ang tiyahin niyang ito. Kaya naman napapailing na lamang si Nessa. Nagkaroon na nga ng pagkakamali ang kanyang pinsan ay dinagdagan pa nito. Mabuti sana kung nakakatulong na ito sa tiyang Rosie niya, ngunit hindi pa. Sa loob-loob ni Nessa, mas lalo siyang pinag-iinitan ng kanyang tiyahin dahil hindi siya naliligaw ng landas, gaya ng kanyang mga pinsan. Gusto kasi siya nitong makitang bumagsak, samantalang silang pamilya, gusto rin namang masilayan na makaahon mula sa kahirapan si Rosie. Kaya hindi rin sila natutuwa sa kung ano ang kalagayan ng buhay nito. Ang kinaiinis lamang nila ay yung paraan ng paninira nito laban sa kanilang pamilya. Dahil marami itong sinasabi na pawang wala namang katotohanan. Samantala, habang nasa eskwelahan na si Nessa, bigla ba naman siyang nilapitan ni Bogart. Kilala niya ito na mayroong pagtingin sa kanya at the same time ay nanliligaw sa kanya. "Kamusta na, Nessa?" tanong ni Bogart. "Ayos lang naman." "Teka Bogart, may kailangan ka ba?" "Grabe naman, sa gwapo kong to, iniiwasan mo ko." Wika ng mayabang na binata. Kaya naman napailing na lamang siya at hindi na ito pinansin pa. Kilala rin kasi itong bully sa kanilang classroom. Hindi niya alam kung totoo ba ang feelings nito para sa kanya o sadyang pinagtitripan lamang siya. Saka wala pa siyang balak na makipagnobyo dahil sa nag-aaral pa siya. Pero dumating ang hindi inaasahan, kung saan ay bigla siyang isa-set up ng binata. Paano ba naman kasi? Noong uwian na ay napadaan siya sa isang eskinita. Hindi niya inaasahan na susubaybayan siya ni Bogart roon. Bigla ba naman siya nitong hinatak at isinandal sa pader. At noong nagtatangka na ito na siya ay halikan, bigla niya itong sinipa at siya ay tumakbo na palayo. Sa sobrang daing ng binata ay hindi na ito nakasunod sa kanya. Sobra itong nasaktan sa kanyang ginawa. Sinabi iyon ni Nessa sa kanyang mga magulang kaya naman galit na galit ito. Nilusob pa nga ng mga ito ang tahanan ng binata. Pero laking dismaya nila nang wala roon ang binata. Ang pagtatakip naman ng mga magulang nito, hindi pa raw ito nakakauwi sa kanila. Kaya naman nagbanta na lamang ang mga magulang ni Nessa. Kapag nakita nila ito, ipapakulong nila si Bogart dahil sa pambabastos at sa pagtatangka nito kay Nessa.
Sinabihan naman sila ng mga magulang nito na huwag magpadalos-dalos. Dahil baka naman daw hindi totoo ang sinasabi ng dalaga. Tinawanan na lamang ito ng ama ni Nessa. Halata kasi na talagang pinagtatakpan lamang ang anak nito. Baka nga tinatago lang nila ito sa likod ng bahay pero ayos lamang iyon para sa kanyang mga magulang. Binilinan si Nessa ng mga ito na kapag naulit pa yun, talagang ipupursige nila na ito ay makulong. Kaya naman sabihin niya na lamang. Kaya naman napatango na lamang siya sa kanyang mga magulang. Sa sumunod na araw, habang nagdodrawing siya sa hallway ng building ng kanilang school dahil wala pang professor ng sandaling iyon, ano ba namang bigla siyang nilapitan ni Bogart. Sumbongera na piling maganda, may oras ka rin sa akin. Wika ni Bogart na nagbabanta ito sa kanya. Agad naman rin ito ang umalis sa kanyang harapan, kaya naman dito siya nahulog sa malalim na pag-iisip. Ano kaya ang gagawin nito sa kanya? Malalagay kaya sa panganib ang kanyang buhay? Kaya naman sa bandang huli, napagpasya niya na paghahandaan na lamang niya ito. At kung mapatunayan niya na talagang meron itong masamang gagawin sa kanya, may kilalagyan ito sa batas. Mabuti na lamang, lumipas ang mga araw at linggo, wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Maliban na lamang na nauhuli niya itong tumitingin ng masama sa kanya. Pero kahit ganun ay hindi siya natatakot sa lalaki. Pero hindi naman siya nakakaligtas sa mga mata ng tiyahin. Noon kasing mainit ang panahon ay nagsuot siya ng short. Nakasanayan na kasi nito na hindi siya nagsusuot ng ganun at sa halip ay puro palda lamang. Ano ba namang sabihan siya nito na malandi at parang bayarang babae? Samantalang mahaba naman ang suot niyang salawal. Kaya naman sa loob-loob niya, talagang kumukulo lamang ang dugo nito sa tuwing siya ay nasisilayan. Siya nga ay nagsusuot ng maikling short, samantalang si Nessa medyo mahaba-haba pa. Ang anal nga nitong babae ay halos tumuwa na ang dibdib dahil sa suot nitong damit. Hindi naman pinakialaman ni Nessa. Pero gaya nga ng payo ng kanyang ama't ina, hindi niya na lamang ito pinansin pa. Bumili lamang siya sa tindahan at nang masilayan siya nito, ano ba namang ganun na agad ang sinabi? Masyado talagang mapanghusga ang kanyang tiyahin. Hindi man lang nito nagawang suriin ang sariling baho. Dito niya naisip na ganun talaga ang mga mapanghusga. Habi na ng mga ito na mamuna ng ibang tao, pero pagdating sa sarili ay hindi magawa. Mas lalo lang naiinggit sa kanya ang tiyahin dahil nakikita nito na nag-aaral siya ng mabuti, samantalang yung mga anak nito ay nagbubulakbol. Kaya nga nangako na lamang siya sa sarili na hindi na magpapakita rito. Pero dumating ang hindi inaasahan. Paano ba naman? Muli siyang binuli ni Bogart. Nangyari ito nang mag-isa siyang nag-CR. Hindi niya lubos akalain na susundan siya nito roon. Gaya ng dati, pinilit siya nitong gahasain. Pero ang ginawa niya, sinikmuraan niya ito kaya nang hina. Dali-dali na siyang tumakbo at nang makauwi ay pinarating niya sa mga magulang ang nangyaring yun. Kaya ang siste, kinasuhan nga ang binata na siyang dahilan ng pagkakakulong nito at pagtigil sa pag-aaral nito. At magmula nga nun, nakapag-aral na ng mabuti si Nessa. Kaya nga lang, ay marami nang nagagalit sa kanya ng mga kapwa niya mag-aaral. Marami kasing may crush na babae kay Bogart. Hindi ang mga ito sang-ayon sa pagkakakulong nito. Sabi ba naman ng mga ito, pakipot pa raw siya. Kaya gwapo-gwapo na nang lumalapit sa kanya, ay iniiwasan niya pa at pinakulong. Pero syempre, si Nessa ay napapailing na lamang. Hindi naman kasi paglalandi ang pinunta niya sa paaralan, kundi ang pag-aaral. Kaya nasasabi iyon ng ilan sa kanyang mga kaklase dahil tamad itong mag-aral. At mga gimikera lamang ang mga iyon. Kaya naman sa tuwing naririnig niya ang mga katagang iyon, ipinapasok niya na lamang sa kaliwang tenga at inilalabas sa kanan. Hindi naman kasi iyon magiging hadlang sa kanya upang makamit ang kanyang pangarap. Itinuturing niya ang tita Rosie niya na isa lamang challenge sa kanyang tagumpay. Hindi niya dinidibdib ang mga pinagsasabi nito laban sa kanya. Dumating ang panahon kung saan ay releasing na ng card. Nasilayan ni Nessa na malaki ang nakuha niyang grado. Kaya naman binanggit iyon ni Nessa sa kanyang ama't ina. At sa sobrang tuwa pa nga ng mga ito ay naghanda sila. Bumili pa ng baboy ang ama. Ito na ang nagkatay at pagkuway ginawang lechon. Nagbidyo okay rin silang mag-anak pero hindi iyon nagustuhan ni Rosie. Ano ba namang bigla sila nitong binulyawan? Pero ang tugon ng ama ni Nessa, hindi pa naman raw gabi para magreklamo ito. Tanghaling tapat pa lang naman ang oras na yun, kaya naman hindi na lamang nila ito pinansin. Nagpatuloy lamang sila sa kasiyahan. Wala silang pakialam kung magdadakdak ito sa kanila. Ang nasa isip lamang nila ay ang may iraos ng araw na yun sa pamamagitan ng kasiyahan. Noong pumatak na ang hapon, dito na lamang sila huminto sa pagkakanta.
Talagang masayang-masaya silang buong mag-anak ng sandaling iyon. Ngunit inireklamo sila ni Rosie sa barangay. Hinarap naman nila ito at nagdahilan ng tama. Mabuti na lamang sa bandang huli nagkaroon ng pag-aayos sa pagitan nilang dalawa. Pero itong si Rosie parang napilitan lamang makipag-ayos. Ngunit ayos lang yun. Sa tingin ni Nessa, hindi na talaga nila makakasundo ang babaeng ito hanggat meron itong inggit sa katawan. Isang araw, habang nasa school si Nessa, meron ba namang humarang sa kanyang nilalakaran. Nang ito ay kanyang masipat, nalaman niya na si Rika pala ito. Ang babae na mayroong pagtingin kay Bogart. Batid niyang galit na galit ito sa kanya dahil sa panakalong niya ang binata. Hoy babaeng pabebe, kunwari ka pa na ayaw mo kay Bogart, pinakulong mo pa siya. Gwapo na nga lumalapit sa'yo, ano ka gold? Wika nito sa kanya. Dahil sa pananalita nito, biglang napikon si Nessa. Hoy, para lang sabihin ko sa'yo, hindi ako pabebe. At mas lalo namang hindi ako malanding babae na kagaya nyo. Makita lang ng gwapo, kulang na lang isasantuhin nyo na. Hindi ako ganong klaseng babae, no? Bigla rin namang napikon sa kanya ang babae, kaya sinampal siya nito. Pero syempre, hindi siya nagpadaig at gumanti rin siya rito. Nagkasabunutan sila at nagkasampalan. Mabuti na lamang ay mayroong umawat sa kanilang dalawa. Pero sinuspindi sila sa eskwelahan dahil sa ginawa nilang iskandalo. Humingi naman ng tawad si Nessa sa kanyang mga magulang dahil hindi niya natupad ang pangako niya sa mga ito na siya ay magiging mapagtimpi na tao. Ngunit ang sabi naman ng kanyang mga magulang ay ayos lamang iyon dahil ang bawat tao rin kasi ay nauubusan ng pasensya. Kaya naman nangako na lamang siya sa kanyang ama't ina na hindi niya na iyon uulitin pa. Mabuti na lamang ay nabalitaan niya na rin na tuluyan ng huminto si Rika sa kanyang pag-aaral. Ito na ang kanyang panahon dahil wala nang sagabal sa kanya. At gaya nga ng dati, pinagbutihan na lamang ni Nessa ang kanyang pag-aaral. Kaya naman muli siyang nakakamit ng mataas na grado. Dahil doon, muli na naman nagdiwang ang kanyang pamilya. Nariyan naghanda sila ng marami at muli silang nag-videoke. Naputol lamang ang kanilang kasiyahan nang merong bumato sa kanilang bubungan. Kaya naman nilabas ito ng ama ni Nessa. Kinumplanta nito ang sariling kapatid. Muli na namang nagreklamo si Rosie na ang ingay-ingay raw nila. Parang wala raw silang pakialam sa mga kapitbahay. Sinagot naman ito ng ama ni Nessa na maaga pa naman. Tanghaling tapat pa lamang ng sandaling iyon, pero hindi iyon inintindi ni Aling Rosie. Muli ay dumampot ito ng bato at ibinato ang bubungan. Kaya naman hindi na nakapagtimpi pa ang lalaki. Nasampal niya ng pagkalakas-lakas ang sariling kapatid, pero nagbanta ito na kakasuhan siya sa ginawa niyang pananakit. Natigilan naman si Mang Fabian. Sa sobrang galit niya kasi, lumapat ang kamay niya sa kanyang kapatid. Pero minarapat na lamang nito na wag nang humingi ng paumanhin dahil karapat-dapat lamang iyon para sa kanya. At hindi nga nagbibiro si Aling Rosie sa kanyang naging pagbabanta. Paano ba naman ay kinasuhan siya nito at the same time pinakulong pa. Hindi rin ito tumanggap pa ng piyansa. Kaya naman talagang hindi na nakalabas pa si Mang Fabian. Ikinalulungkot naman iyon ni Nessa at ng kanyang pamilya. Ilang beses na ring lumapit si Nessa sa tiyahin para kumbinsihin na palayain na ang ama. Ano ba namang pagtabuyan siya nito at nilait-lait pa. Pero sa kabila nito, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na mapapatawad nito ang kanyang ama. Kaya naman araw-araw siyang lumalapit rito. Ngunit hindi niya inaasahan ang sasabihin nito sa kanya. Papalayain ko lang ang papa mo sa oras na huminto ka sa pag-aaral. Dahil sa narinig ni Nessa, talagang nanlaki ang kanyang mga mata. Pero tita, may pangarap po ako sa buhay. Bakit ko naman po gagawin yun? Napakamot na lamang sa ulo ang ginang habang naiinis nitong sinambit ang katagang. Ang kulit mo rin no? Ano bang mas gusto mo ha? Susundin mo ko o habang buhay makukulong ang tatay mo? Kaya naman sa sobrang gulo ng isip ni Nessa, na isang guni niya sa ina ang mga pinagsasabi nito. Tumalim ang mga mata ni Aling Sabel. Ayon rito, kahit ano raw ang mangyari ay huwag niyang gagawin iyon. Masyado lang raw siyang ginikipit ng babae. Ma, pero paano nga po yan? E di habang buhay na talagang makukulong si Papa? Nababahalang wika ni Nessa. Hindi yan anak, maniwala ka sa akin. Ang lahat ng pangyayari ay may hangganan. Kaya nagtitiwala ako sa Panginoong Diyos na hindi habang buhay nakabilanggo ang papa mo. Makakalaya rin siya balang araw. Sige po ma, susundin ko kayo. Pero idudulog ko pa rin to kay papa. Titignan ko kung papayag siyang matatagalan na mabilanggo. Tugon ni Nessa.
Kaya naman kinabukasan, nagtungo nga siya sa kinalalagyan ng kanyang ama. Sinabi niya ang mga gusto niyang mangyari, pero inihayag ng kanyang ama na wag raw siyang hihinto sa pag-aaral. Ayos lamang raw ito sa loob ng kulungan. Kumpleto naman raw siya sa pagkain roon at may mga kaibigan na rin. Kinumbinsi siya nito na wag na raw alalahanin pa. Gusto lamang raw siyang ipabagsak ng tiyahin kaya ipinag-utos nito ang mga ganung bagay. Dahil rito ay napatango na lamang si Nessa. Alam niyang kahit papaano, nahihirapan rin ang ama sa loob ng bilangguan. Nakikita niya iyon sa mga mata nito, namumugto at halatang nalulungkot. Pero nangako siya sa ama na kapag nakapagtapos na ng pag-aaral at nakatagpo ng magandang trabaho, gagawin niya ang lahat, makalaya lamang ito sa kulungan. Dahil rito, napangiti na lamang sa kanya ang ama. Bumulong pa ito sa kanya na hihintay nito ang araw na yun. Ang sabi pa ni Mang Fabian, siya na raw yata ang may pinakamasayang ama sa buong mundo kapag sumapit na ang araw na yun. Kaya naman kahit wala nang tumutustos kay Nessa dahil ang kanyang ama dati ang gumagawa nun, pinagsikapan pa rin niya na makapag-aral at the same time ay makapagtrabaho. Nakuha siya bilang yaya sa isang mayamang pamilya. Tuwing hapon hanggang gabi lamang ang duty niya dahil sa mga oras na yun, walang nagbabantay sa mga bata. Kaya naman talagang pagod na pagod sa buong magdamag si Nessa. Pagod na nga ang utak niya sa pag-aaral, pagod pa ang kanyang katawan sa pagsasaway sa mga kulit na bata. Abay mahirap rin kayang bantayan ng 5 mga bata. Mabuti na lamang sa kabila ng kanyang pagiging abala, hindi naman naapektuhan ng kanyang pag-aaral. Nanatili pa rin na mataas ang kanyang mga grado. At hindi lang yon, dahil 1 taon na lamang ay gagraduate na siya sa kolehiyo. Kaya naman talagang lumala ang pagkainggit sa kanya ng tiyahin. Mas tumalim ang pagkakatitig nito sa kanya kapag siya ay nakikita. At hindi lang yon, dahil nagbabanta ito na sa kulungan na talaga mabubulok ang ama. Pero lihim na natatawa na lamang si Nessa. Mas lalo kasing lumaki ang inggit nito dahil nadagdagan na naman ang apo nito. Mas lumala pa ang pagiging batugan ng kanyang mga anak. At dahil sa palaging pagod ang katawan ni Nessa, ay madalas siyang nagkakasakit. Kaya naman ma-absent siya sa loob ng 1 linggo kapag na-overfatigue siya. Mabuti na lamang ay nakakahabol pa rin siya sa kanyang pag-aaral at na-maintain pa rin naman niya ang kanyang mga grado. At sa kabutihang palad naman ay nilakihan na rin sa wakas ng kanyang amo ang kanyang sweldo. Dahil dito ay mas natutugunan na niya ang pagbili ng mga kinakailangan para sa kanyang pag-aaral. At hindi lang iyon, nakakabili na rin siya ng pampaganda. Kaya naman marami nagkakandara pa ng mga lalaki sa kanya. Bukod kasi sa matalino na siya ay maganda pa. Pagsapit ng exam noong graduating na siya ay talagang nahirapan siya. Ang buong akala niya ay ganun lamang kadali. Sa kabila nito ay nasagutan naman niya lahat. Kaso nga lang labis siyang nangangamba na baka bumagsak pa rin siya. Pero laking tuwa niya dahil nakapasa siya nang sumapit na ang result. Talagang naglulundag siya sa tuwa dahil ibig sabihin lamang nito kasama siya sa gagraduate. At hindi niya akalain na magkakaroon pa siya ng honor sa bandang huli. Noong graduate na siya ay nagkaroon na siya ng magandang trabaho. Naging masagana ang kanilang buhay. Kabaligtaran naman iyon kay Rosie dahil naging sunod-sunod ang karma nito sa buhay. Nariyang nag-aagaw buhay pa ang kanyang apo dahil sa sakit. Napilitan naman ito na lumapit kay Nessa. Humihingi ito ng kapatawaran at tulong sa kanya. Nakikita niya ang buong puso nitong pagsisisi. Bilang anak ng Diyos, pinatawad na ito ni Nessa. Tinulungan pa ang apo nito hanggang sa gumaling. Labis-labis naman itong nagpapasalamat sa kanya. Pero humiling si Nessa na palayain na ang kanyang ama. Bagay na sinunod naman ng babae. Kaya naman nakalabas na ng kulungan si Mang Fabian. Muli silang nagsamang pamilya na masaya. Nagkaayos na rin sila ni Aling Rosie matapos nilang magkapatawaran sa naging sigalot. Magandang araw kaibigan.